Yo, what's up guys? So, another day. So, another video na naman. At, wala. Ang tanging ginagawa ko lang ngayon, guys, is actually, nasa trabaho pa ako guys. But, wala, natapos na akong mag-work eh. And, meron akong vacant. So, eto. Gagawa tayo na ito. So, gulong. Actually, may nagtatanong kasi sa akin noon previously. Paano daw ako sa gulong mo? Paano ako nagpi-pierce ng gulong? So, well, since papalitan ko yung gulong ng isa kong auto, yung secondary ko na main na auto. So, at least, binideo ko na lang. Actually, ginawa ko na to kagabi. Eto, nauna ko na to. But, di ko tinapos kasi busy sa bahay. At saka yun nga, tinatawag na ako ng nagising kasi yung anak ko. So, ito na ginagawa ko guys. Yan. As usual, yung same na ginagawa ng iba. Wala namang necessary na kaibahan. Pero guys, ito palang gamit ko guys. Itong gamit ko for piercing. Ganito lang. Pag pag tinatamad ako, ito lang, ginaganyan ko lang. Siya dinadahan-dahan. Pero meron din ako nito guys. Pag gusto ko naman yung parang may enough time ako, gumagamit ako nito. Yung ganito. So, paano ba yun? Pakita ko sa inyo paano siya gawin. Saglit lang. By the way pala guys, sa gulong, sa akin guys sa akin to kasi nasanay ako guys nasanay ako dun sa yung parang narrow wide na style na yung yung wide dito tsaka yung yung wide nandito yung wide andito, yung narrow andito na siya. Nasanay kasi ako doon. At so pag nagpa-partner ako ng gulong, eto talaga ginagawa ko, pina-partner ko. Sila yung ginagawa kong pang-partner. So paano to siya gagawin guys? Eto ganito. Yan. And then ano ba? Ito yun eh. Yan, meron kasi ganito kasi yun eh. Yan. Pagkatapos mo ilagay dyan. Itong sa ilalim. Kailangan mo lang din siyang ilagay sa yung yan. Yan. And then, i-close mo siya. Close mo. Yeah. So, dahan-dahan lang. Yun. Ito. Yan. Ikutin lang. Dahan-dahan. And, ano ko yung camera. So, yan. Maramdaman mo naman. Actually guys, pwede mong tusukin talaga na pero sa akin dinadandaan ko lang until yun. Once na parang tumagos na siya doon. Anan ko dito. Tawag ba na ito? Luluwagan yun. Para at least magtuloy-tuloy yung pierce niya doon sa doon talaga sa dulo. Tapos until maano ko siya. Yung na talaga siya, tatagos na siya. Yung ginagawa ko. So pag nakuha ko na to, ayan. Okay, so tumagos na siya. Kita naman. So ko na, tatanggalin as usual. Lang. At ito. So yan yung
ginagawa ko pag may enough time ako. Pero pag nagmamadali ako, kahit hindi na. Pero dinadahan-dahan ko pag ano. Ayan. So, kunyari, yan guys, na ano na. Ginagawa ko pa, side nun, is, eto. Ginaganyan ko na lang siya na manual. After ma-pierce. Noon, diba? So, pinaganyan ko ulit. Pag tumagos, at balik. Saan? Ang reason ko dito guys, pag ano, kasi, napapansin ko lang, ewan ko lang ha, sa akin to guys ha. Napapansin ko, pag hindi ko siya inulit na ganitohin, may tendency na mas mataas yung chances na ano yung hindi siya tuwid dun sa ano. Pag once na ilagay mo na yung shaft mo, hindi siya ganun ka straight. Parang ganun. Parang may ano siya, may parang uneven dun sa ilalim. Yun yung ano ko. Yun yung napapansin ko lang. Ewan ko lang kung baka lang namali lang ako ng ano. Pero usually, pag hindi ko talaga na ano, yun yung nangyayari. And then, so yun guys. And then, actually, tapos na to kasi. Tapos na to. But, meron magandang ano, item na eto, na item. Actually, bumili na lang talaga ako nito. Para lang mapakita sa ano. Sa video. So, ito na item, diba na, ano na guys, na, ano siya. Ang kinagandahan nito guys is, diba, ano, hex to sa ilalim. Guys, pakita ko nga. Yan. Diba, parang medyo may pagka-hex. Ito yung sa ilalim. Yung ano natin ha, yung tawag ba nito? Gulong natin. Ito. So, ito, hex din to. Parang shaft siya. So, ang gagawin is, dahil nga nabilog na yun sa ilalim, purpose na ito, lagyan mo siya ng parang ano niya, guide niya sa hex pa rin dun sa ilalim. So, yan. Para at least, pagpasok ng ano, ng shaft mo, na lalagay mo, may guide pa rin siya ng ano, parang ano yung naka-form sa shaft na yung guide niya na hex. And then, ang ginagawa ko lang dyan is pinupukpuk ko. Ano pa ko na ano ito? Pangpukpuk. So, ilagay nyo lang kahit saan guys. Yan. Okay, yan. So, itong gagamitin ko na lang. Ayun. Sana. So, yan. And then, kukunin ko siya. Maganda to guys na ano. Maganda to na nagustuhan ko lang to na pwede mo siyang gamitin kung may rotary drill ka dyan. Pwede mo siyang gawin. Kunin mo. Yan. Kuha na siya, diba? So, nagkakaroon na siya ng ano doon, hex doon sa ilalim. So, yeah. Yan yung ano, yan. Oh, nag-create na siya ng ano doon sa ilalim. May ano na ako na umipigil na siya doon sa ano, pag-ikot. May somehow na ano. Pag ano naman, pag gusto mo pa ng another, kakaruhin mo yung ano, pwede din. Ulitin mo lang ulit. Process, pupukpukin mo. Yan. And same thing, kukunin. Yan. So yun na. Yun na yung ano. By the way guys, tatagos yun dito guys. Tumatagos yun dito. Yung ano. Yung ano na yun. Ito na yan. Tatagos yan. Okay? So yeah, guide lang yan siya sa shaft. So yun. So yan yung ano, the way ako gawa ng sa ano ko, sa wheels ko. At ito pa pala. So maglagay na lang tayo ng sample na lang. Maglagay tayo ng sample sa gulong.
Wait lang. Kuha lang ako. Ito. So, kunyari, post na, diba? So, ito, double-sided tape, guys. Ginagawa ko. Ano lang. Maliit lang. And then, maliit lang talaga nilalagay ko dyan, guys, sa ilalim. Hindi siya yung... Actually, meron sana, kami dito sa Japan, meron kaming double-sided. Meron akong double-sided dun sa bahay. Na, ano talaga siya, maganda siya gamitin, pang gulong. Ito, wala kasi akong double-sided na iba. Ito yung pang double-sided ko sa guys, sa brakes. Sa sponge. So, ito na lang gamitin natin. As, naman. Sample lang. Yan. As long as lang. Yan. Hindi nga, ganyan lang sa akin. Hindi na ako guys, yung sobrang dito, sobrang dikit. Wala na. Dati nagaganon ako kasi kala ko sobrang laki ng effect niya ng pag hindi nakaganon. But found out, meron akong hindi naman siya yung bang kailangan mo talagang yung perfect na And then, kuha ko ng gulong. So, sa gulong, guys, is, ginaganito ko yung gulong. Ganyan ko yung gulong. Yan, bago ko ilagay dito. Okay? So, ginaganyan ko yung gulong. Squeeze mo lang siya. Parang, yung goma niya, mag-activate yung goma niya na, hindi siya masyadong yung stiff. So, ganyan mo. Okay, so once na yung parang okay na yung gulong niya. Ginagawa ko niyan, guys, is eto, oil. Kahit anong oil meron kayo. Okay lang yun. Kahit anong oil. Okay. Kahit anong oil lang. By the way, guys, pag nagkamali kayo ng guys, lagay sa gulong tapos na parang nayupi yung sa ilalim ng doon sa yung double-sided tape nyo. Nyo lang, bunutin nyo lang yung gulong ulit, tapos ilagay nyo ulit. Ganun lang. Kung matakot na yan. Tapos yan, slide and then finish. So, yan. So, kita ko niya. Kita ba? Yan, Yan, Yan. Hindi ko pa pala na to. Ganyan ko muna. Para wala talagang space. Yan, wala namang space. Okay, so yun. And then, since eto pala, guys, napakita ko na yung saan ba yun? Guys, okay, yung gulong kasi sa harapan yung papalitan ko. So, yung gulong ko sa harapan is okay. Ito na gulong kasi sa harapan yung papalitan ko. Yan, diba? Bunutin natin. Lang, guys, lagay ko muna dito sa box. Para at least hindi mawawala yung ngayon ko na. Pakita ko na lang mas siya, guys. Papakita ko lang. Ngayon ko na ba? Total, papalitan ko din naman So, meron may i-discuss lang pala ko, guys, sa meron kasing
ano pala, meron kasing concern yung iba na mga nakakausap ko na players, meron silang concern sa akin regarding sa gulong. Pakita ko na lang guys. Pakita ko guys yung ano. So, baka naman mga kaibigan natin na Marshall dyan, baka naman ano, kung ano naman, kung hindi naman siya house rules, sana wag sana siyang i-DQ kasi ano naman siya, hindi naman siya DQ eh. So ganito guys, eto kasi nagulong guys, ganito. Pakita ko. Sana mabuo ko ito. Sanutin ko na nga para at least mapakita ko talaga. Yun. Yun, saksa ko na lang. Okay. So, eto nagklase na gulong guys ha. So, tingnan nyo. Ganito. So, diba? Sa ilalim guys, ano siya? Yan. So, ang ginagawa namin dito yan guys. So, sa atin sa Pilipinas, sana talaga. Sana, yung bang, hindi masyadong strict ba? Kasi, allowed naman kasi siya. Tsaka na, ano din, na, yun nga, nagulat ako na, actually last year, may nagtatanong sa akin, sabi ko okay yung ganun. Pero, yun nga, after nun, akala ko din na naging okay na yun. Bali, naging, ano na siya, naging aware na din yung sa iba. So, sa amin guys, dahil nga may space dito, sa totoo lang, is allowed siya maglagay ng spacer dyan. Hindi yan DQ. Tinanong ko na yan sa, ano, sa, doon sa group chat namin sa, ano, sa, yung may BMAX na, ano, sa group namin. Tapos, yung mga andun kasi guys is sa BMAX community, BMAX committee. Tinanong ko na din sa kanila yun. So, ang reply is, pakita ko ba? Wait lang guys ha. Ay, wag na guys kasi maselan sa, yun sa kanila dito yung mga Hapon regarding dun sa private message. So, basta, pwede nyo ako i-PM para at least pwede kong i-send sa inyo. Wag lang sa video guys. Okay? So, yan. Pwede yan guys. Pwede yan ganito. Okay? Pwedeng ganyan. Then, bearing. Walang problema dyan. Okay? Hindi yan DQ. Basta yun. Walang problema tayo doon sa rules na yun. At sana lang yung mga ibang racing center mag-adapt sila sa atin. As long as hindi siya house rules. At ang sinabi na at ang yung bang reasoning ng ano ng Marshall is sumunod lang sila sa rules. So ibig sabihin may misinformation sa rules. Allowed po yung ganito po. So yun. Okay? Clarify ko lang po yun. But if maglalagay kayo ng yung kunyari sa transmission nyo sa ilalim na ng chassis. Okay? Sa loob na ng chassis. Yun, DQ talaga yun, bawal yun. Sa open class lang pwede yun nun. But BMAX, bawal po yun. Okay? And paano ba? Saan ko ba ito ilalagay? So, sige. I-invert muna ako. Invert ko na lang to. So, I think yun lang yun. Ay, meron pa pala guys. Meron pa pala akong sasabihin. Regarding dito guys, sa lock. Guys, pwede kayong i-clarify ko din yun. Pwedeng gumamit guys ng lock ng ibang chassis na lock. Kunyari, gagamit ka ng VZ na lock or gagamit ka ng MA na lock sa FMA or sa basta kahit ano as long as ano siya, walang actually nga guys dito sa Japan yung sa S2, sa S2 ba yun? Or VZ ko yun na lock. Kinat ko nga yun dito guys kasi masyado siyang mahaba yung parang ano dito. Parang pool nila dito sa ano. Ang kinagandahan kasi ng VZ, basta para feeling ko VZ talaga yun. Kinagandahan kasi ng VZ na lock, pag ilalagay mo siya sa ano, sa FMA, sobrang fit. As in, sobrang ang higpit ng pagkakalock. Yun yung purpose namin nun. Hindi yun DQ guys, allowed po yun sa ano, allowed po yun sa BMAX. Allowed po yun.
Yun yung ano dun. And ano pa ba? At also pala, ano ko na lang din to kasi nilabas ko to. Sa mga nagtatanong sa akin kung paano ako nagdi-discharge nung gamit ko na discharge, wala kasi akong dalang wala akong dalang rechargeable na battery. Meron ako dito alkaline, gamit ko to sa trabaho ko. Ano ko lang to. So pakita ko lang na ito yung gamit ko na discharger. Pag ma-open gumagamit kasi ako nito guys dahil sa sound interface hindi recorder kunyari sana ma-detect siya, detect naman ata pero hindi lang siguro ma-discharge ako. Ayun, na-detect na ako. Yan, ito yung discharger ko guys. Pag nade-discharge naman ako guys, eto lang, pipindutin ko lang. Kunyari, gusto ko ng 3 volts. Yan. Yan, nagdi-discharge siya. So, pwede palang ma-discharge talaga. Discharge din to. Akala ko hindi siya gagana eh. Yan. Kunyari, yan. Ngayon, sa pagdi-discharge ko guys, tataas pa yun. Asahan mong tataas pa yun. Babalik pa yan sa pag pinahinga mo yan, diba? And then discharge mo pa rin until ang tawag na ito, until pag ginanyan mo na, nirest mo na siya, hindi na siya tataas. Pag hindi na siya tataas, kunyari nagstay na siya sa 3.0, lagyan natin paano ba 3.7, ano natin guys into kunin natin yung 3.00. Kaya try natin pero medyo to guys, mga siguro kukuabot siguro ng 1 to 2 minutes siguro. Lagay na natin, subukan na natin. Okay, yan 2.9, 3 yan. Ayun, tumaas pa. Ayan, 3.03. So at least malapit siya. Ayun, umano na siya. Basta ganun lang guys, ganun lang. Ito lang yung ko. Yan yung discharger ko. Okay? And also pala, meron din akong wait lang guys meron lang akong guys, i-congratulate pala guys. Sino ba yun? Nakalimutan ko. Tropa ko sa naging kaibigan ko din. Nasa New Zealand sila. Si Rico Kaintek. Bro, kasi nung I think 2 weeks ago ata, nanalo pala siya, tapos hindi ko talaga siya hindi ko siya na congratulate nun sa Sabi ko, bro, i-post ko yung sa'yo yung panalo niya. At least bago pa siya nag-umpisa. So ito yun, ilalagay ko na lang siguro, wag na, yan na lang, hindi ko na ilagay. So yan, so bro, congratulations pala. And also meron din akong sino ba yun, si tropa, actually si Vin, sabid siya din, naglaro siya ng leg race doon sa yung recently lang, first time niya dong sumali. Somehow umabot ata siya ng top 75 sabi niya. So first time niya. So congrats pa rin bro, better luck next time. Bawi na lang tayo next time. Pero yung tropa naman niya, nakasama niya, sabi niya daw, somehow same sila ng setup ata, parang ganon, is nag-podium. So congrats dun sa tropa mo bro. Hindi ko lang yun. Hanapin ko lang yun bro, hanapin ko lang saglit yung ito yung sa tropa niya. So congratulate ko lang din. Sorry. So yeah,
It's May 3 to 4, 5. So yeah, congratulations ulit sa iyo, boss. And yeah. So bro Vin, yun. Congratulations sa inyo sa grupo nyo. And sino pa ba? Yun na lang siguro. Yun lang siguro ata. So anyway guys, yun lang dito regarding sa video. Tapusin ko lang to. Hindi ko na papakita yung process. Total, yun na yung sample. So yeah, see you again for the next video guys, and thank you for watching.